Yo, magandang araw mga parekoy. So ang video tutorial natin ngayon is ipapakita ko sa inyo at babaklasin natin itong ating tinatawag na gate valve. So nung nakaraang video natin mga parekoy, ipinakita ko sa inyo yung maliit dito is yung ating globe valve. Ito yung ating globe valve mga parekoy nung sa ating una-unang videos ng mga barbula. So ipapakita ko sa inyo parekoy yung mga comparison nito, kung ano ang kanilang pinagkaiba ng kanilang build, ng kanilang way of working principle. So narito mga parekoy, mapapansin nyo bubuksan natin ito. So naka-steady lang dito yung posisyon ng ating hand wheel at kusa lang umaangat dito yung pinaka gate ng ating barbula ng gate valve. So ganun lang din mga parekoy sa pagsasarado natin, ito is naka-steady lang yung ating hand wheel dito, ngunit yung ating gate valve ay bumababa na. So ayan mga parekoy, pansinin niyo mabuti. At mamaya ay babaklasin natin ito, ipapakita ko sa inyo bakit ganyan ang kanyang working principle unlike dito sa ating mga globe valve. So para makakuha ulit kayo ng idea mga parekoy dito sa ating globe valve is tatanggalin natin ito at ipapakita ko sa inyo ang laman loob nito mga parekoy at ikukumpara natin sa pagbabaklas ngayon dito sa ating gate valve. So ganun mga parekoy, sa pagtatanggal ng ating globe valve is tatanggalin natin yung ating packing material, yung ating parang stuffing box mga parekoy kapag sa malalaking barbula ito. So tinanggal na rin natin mga parekoy yung ating pinaka bonnet at eto na nga, natanggal na natin yung pinaka barbula ng ating globe valve. So gaya ng sinasabi ko sa inyo mga parekoy nung aking nakaraang video is yung ating posisyon ng ating liquid or anumang mga element na dadaan dito is hindi siya in totally straight na linyada mga parekoy sa kanyang suction up to discharge. So mapapansin nyo mga parekoy na yung ating element na dadaan dito is galing sa ilalim ng ating valve. So aangat ito mga parekoy kapag atin itong binuksan at saka naman siya lulusot sa itaas na bahagi ng ating globe valve mga parekoy. So kaya nga sinasabi natin na yung globe valve is napakagandang uri ng barbula sa mga pressure control na mga elemento na dinadaan natin dito. So ganun lang din sa pagbabalik mga parekoy. So ngayon is kakalasin natin ito ng buo para makita ninyo mga parekoy yung kalabasan nito kapag ito ay naka-disassemble position. So ayan mga parekoy, itong ating pa-spindle dito, yung ating stern. So ayan mga parekoy, yung kabuuan ng ating globe valve. So ngayon naman mga parekoy, in comparison natin dito sa ating gate valve is bubuksan natin ito. So kakalasin natin ito ngayon mga parekoy kagaya sa ginawa natin dito sa ating globe valve. So unang-una mga parekoy, tatanggalin natin itong nut natin sa ating control or sa lock mismo ng ating hand wheel. So unang-una mga parekoy, kakalasin natin yung hand wheel mismo ng ating gate valve. So ayan. At tatanggalin din natin mga parekoy itong ating nut para sa ating packing material or dito sa ating stuffing box kapag sa malalaking uri ng gate valve na mga parekoy. So ganun na nga mga parekoy, tatanggalin natin ito. Yun nga lang is makunat itong ating packing material dito mga parekoy. So ngayon is tatanggalin na lang natin ng buo itong ating pinaka gate valve ng ating barbula. So same lang sila dito mga parekoy sa ating globe valve na meron silang mga packing material. So ginagawa yan mga parekoy, trabaho nitong mga bagay na ito para maiwasan natin yung leaking sa ating papunta sa ating hand wheel dito sa ating spindle na element na dumadaan sa ating mga flanges or sa ating valve body. So isa sa pinakamalaking pagkakaiba mga parekoy ni globe valve at saka kay gate valve is the way yung kanyang working principle sa opening. So dito mga parekoy, mapapansin nyo, inikot na natin, pinihit na natin siyang buksan yung ating pinaka gate valve, ngunit naka-steady lang dito mga parekoy yung posisyon ng ating stern or yung ating spindle. So ibig sabihin, kapag binuksan natin ang barbulang ito is hindi siya umaangat yung ating pinaka hand wheel. Unlike sa ating mga globe valve mga parekoy na pag binuksan natin is sabay na umaangat yung kanyang hand wheel, or kagaya ng mga gripo mga parekoy na kapag binubuksan natin is umaangat pati yung ating hand wheel. So iba ang working principle dito kay gate valve. So narito ang kanyang itsura mga parekoy ng atin na itong baklasin. Ngunit ngayon is ipapakita ko muna sa inyo yung gate valve body natin. So ganito yung kanyang position mga parekoy, naka straight lang. So
ang ating liquid from suction to discharge is diretso yung way of flowing natin mga parikoy. So ibig sabihin pagkapasok ng ating element dito is totally, pag nag-open yung ating gate is diretso or straight lang mga parikoy, from suction to discharge. So ganyan ang body ng ating gate valve mga parikoy. So eto naman mga parikoy yung ating pinaka gate mismo or yung pinaka gate valve ng barbulang ito. So ayan mga parikoy, pansinin ninyong mabuti kung ano ang kanyang working principle dito. So syempre ipapakita natin yan. So kung hahawakan natin mga parikoy yung ating valve dito, so mapapansin ninyo na yung ating stern. So ano nga ba yung stern mga parikoy? So yung stern dito is yung kanyang yung mga pitches na yan mga parikoy sa ating parang screw sa gitna. So yung ating spindle dito ay mayroong mga stern na pitches na tinatawag natin na mga stern. So mapapansin mo rin mga parikoy na baliktaran yung ating pagkakabit dito ng ating pitch ng ating stern. So ibig kong sabihin mga parikoy na yung ating spindle dito is naka-steady lang, kung kaya umaangat lang yung ating gate valve is the way na nakabaliktad yung pitch dito sa ating stern. So kaya mga parikoy, pag inikot natin or pinihit natin ito, so imbis na luluwag yung pitch natin mga parikoy, so syempre dahil baliktad is kakainin niya ito at iaangat niya yung pinaka gate ng ating barbula. So this one mga parikoy, so like for example sa pag inikot natin is kusa siyang aangat dahil nga sa mga screw na ito mga parikoy na baliktad yung kanyang pitch. So dito nga parikoy, pagtuunan natin ng pansin yung pitch na sinasabi ko. So normally kapag naglalagay tayo ng bolt sa isang bagay is pa-clockwise yung ating pagkakabit dito. So dito mapapansin yung mga parikoy na ang pagpasok ng ating valve is naka-counterclockwise or yung normally na magbubukas tayo. So yan mga parikoy yung kanyang working principle dito kung bakit kapag binubuksan natin yung ating hand wheel is hinihigop niya pa itaas dahil nga baliktad yung pagka-design nito, which is very good or napakatalinong gawa para sa ating gate valve. So nabubuksan natin yung ating barbula na hindi na gumagalaw or umaangat yung ating hand wheel. So ayan mga parikoy, pansinin ninyong mabuti ulit. So iikutin ko siya, bubuksan ko siya, ngunit umaakyat dito mga parikoy yung ating valve dahil nga baliktad yung pagkakadesign ng ating screw dito mga parikoy or yung ating tinatawag na stern. So ganyan ang working principle ng ating mga gate valve mga parikoy. So ganun din kapag niluwagan natin itong mga parikoy is normally parang baliktad lang din sa ginawa natin kanina mga parikoy, na babagsak siya dahil nga sa kanyang pagkakadesign. So dito naman mga parikoy sa posisyon ng ating gate valve sa kanyang valve body is normally one or fixed position lang siya mga parikoy. So dahil yan, mapapansin niyo dito na yung gate valve natin is kanyang working principle is nag-aakyat at nagbababa lang siya. So dito mga parikoy, mayroon din siyang posisyon or tinatawag nating valve guide, kung saan dito sa gilid mismo is mapapansin natin yung dalawang bagay na nakausli dito. So meron din yung lalagyanan mga parikoy dito sa ating valve body. So ayan, yan yung pinaka mismong valve guide natin sa ating mga gate valve. So ganyan mga parikoy, aakyat at bababa lang siya sa kanyang posisyon. So ganun lang ang kanyang opening at saka closing mga parikoy. Kung kaya nga itong si gate valve is napakagandang uri ng barbula mga parikoy, kung saan ginagamit siya as fully open and fully closed. So sa globe valve naman mga parikoy, ginagamit siya maaaring sa gitnang bahagi lang ng bukasan or kaya nga mas kilala siya sa pressure control dahil yung ating mga globe valve is nakadesign siya for control ng ating element na dumadaan dito, unlike sa ating mga gate valve na totally diretso lang, pag nagbukas is totally open, pag sinarado mo totally close. So ganyan yung kanyang principle. So kaibahan sila mga parikoy dito sa ating mga globe valve. At dahil alam nyo na mga parikoy yung working principle ng ating gate valve, yung ilang mga bahagi nito mga parikoy, yung mga normally na bahagi nito is ibabalik na natin siya at ikakabit na natin siya ulit mga parikoy para magamit na natin yung ating gate valve
as spare kung sakali mang may masira dito, may magbara, para paglinis natin is automatic ikakabit na lang natin mga pare ko yung panibagong gate valve nito na ating spare. So ganun lang kadali mga pare ko yung kunyari tayo ay nag-overhaul ng mga gate valve is normally ganito lang talaga yung position or working principle lahat ng gate valve mga pare ko na aking na-encounter dito sa barkong ito. So ibabalik na natin to mga pare ko at dahil dyan ay nalaman nyo na yung ang kanyang gawain dito is tatapusin ko na yung aking video tutorial dito mga pare ko. So maraming salamat sa panonood ninyo mga pare ko, naway naibahagi ko sa inyo yung iilan sa mga working principle ng gate valve, kung paano siya at anong pinagkaiba niya dito sa ating mga glow valve. So maraming salamat sa panonood ninyo mga pare ko. God bless inyo dyan. So ingat palagi and as always, as peace.